Sa anunsyo ni Pangulong Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute, ang treaty na nagtatag ng International Criminal Court o ICC na nagsasagawa ngayon ng preliminary examination sa madugong gyera kontra droga ni Pangulong Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na tila may sabwatan sa pagitan ng United Nations, Special Rapporteur at ICC para ipakitang isa siyang leader na walang awa, walang puso at walang paggalang sa karapatang pantao na nasa likod ng mga extrajudicial killing sa bansa. Paglabag daw ang lahat ng ito sa due process at sa presumption of innocence. Wala raw jurisdiction ng ICC sa Pangulo at hindi raw ito pwedeng ipatupad sa bansa. Ano man ang desisyon nito, kaya mabuti nang umalis sa ICC. Taong 2011 nang lumagda ang bansa sa ICC sa ilalim ng administrasyon ng nooy Pangulong Noynoy Aquino. Pero sabi ni Duterte, hindi raw nailathala sa official gazette o sa mga pahayagan ang Rome Statute, kaya hindi raw ito pwedeng maging epektibo sa Pilipinas. Ang gusto ni Duterte, effective immediately ang pag-withdraw sa ICC. Pero sa Article 127 ng Rome Statute, dapat sulatan pa ang Secretary General ng United Nations at isang taon pa bago maging epektibo ang pag-withdraw. Kahit nag-withdraw na rin daw, patuloy isasagawa ang investigasyon at kailangan makipag-cooperate sa ICC ang ipapatawag dito. Pero ayon sa Pangulo, hindi rin epektibo ang mga artikulong ito. Sang-ayon daw si Senate President Coco Pimentel sa ginawa ni Duterte. Prosecutor. The withdrawal. Wala, it's the solidarity with other nations which want to impose an orderly administration of criminal justice at the international level. Sabi naman ni Senator Antonio Trillanes IV, political move daw ito ni Duterte pero wala na siyang kawala. Hindi raw kayang takutin ni Duterte ang ICC. Ayon naman kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano, patunay daw ito na gustong takasan ni Duterte ang akusasyon sa kanya. Sina Trillanes at Alejano at ang nagpakilalang gunman ng umano'y Davao Death Squad na si Edgar Matubato ang naghain ng impormasyon sa ICC na naging meet siya ng preliminary examination kay Duterte. Sa ilalim ng Rome Statute, pwede nitong imbestigahan ang Estado sa mga kasong genocide o malawakang pagpatay sa isang grupo ng tao, war crime, crime against humanity, at crime of aggression. Sa pahayag ni Duterte, sinabi rin niyang wala sa krimeng sakop ng ICC ang mga reklamo sa kanya. Sa mga lehitimong police operations daw namatay ang mga suspect na nanlaban umano at dinipensahan lang ng mga pulis ang sarili nila. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.